topic po na aking ibabahagi, kaunting kaalaman, ay tungkol po ito sa mga ultre na sadya pong inilagay ng mga Hapon o palatandaan sa kanila pong mga ibinabaon. So meron po tayong kababayan na nagtatanong kung paano po ilulocate o saan po magsisimula kapag meron pong triangle na mga ultre na sadya po talagang inilagay ng mga Hapon. So ito mga kababayan, mga ka-TH, kung mapapansin nyo po, yan po ay tatlong ultre na naka-triangle. At ang simula po natin, mahalaga po na ang kumpas ay ginagamit natin lalo na kapag papasok po tayo sa treasure. So meron po tayo dito mga kababayan na tatlong ultre. Ito po ay palatandaan, ibig sabihin ito po ay triangle. So kapag triangle po ang puno ng tatlong ultre, ay una po niyan, ang gagawin ninyo ay sa umaga, kung wala po kayong kumpas, kung saan sumisikat yung araw. At dyan po natin malalaman kung saan po yung silangan. Yan po yung tinatawag na is. Kung meron man po kayong kumpas na magagamit, ay mula po dito sa gitna ng triangle na punong mangga, ay tatayo po kayo sa gitna. So ibig sabihin mga ka-TH, dito pa lamang nakatayo kayo at hawak nyo yung kumpas, at makikita po natin sa kumpas kung nasan po yung silangan. Halimbawa yan mga ka-TH, mga kababayan, ito po ay yan po ay cross na tinatawag nila. Yan. So ito po yung silangan, dito po yung bande ng east. Yan. At dito naman po yung west. Ayan. At dito naman po yung north. At dito naman po yung south. So ganyan mga ka-TH ang gagawin po ninyo. Tatayo ka po sa gitna at gagamit ka ng kumpas para malaman mo kung nasaan yung silangan. So ibig sabihin mga ka-TH, kung nandito ang silangan, nandito ang kanluran. At ang isusunod mo naman po dyan mga kababayan, ay tumayo ka po dito sa may puno, naka-align ka diyan sa tabi ng puno, at kumpasan mo po itong isang punong ito. Kung tatama po yan doon sa degrees ng kumpas, ibig sabihin mga ka-TH, bukod po doon sa kumpas na ating ginagamit, ay gagamit pa rin po tayo ng degrees na tinatawag na code kumpas. Yan po yung guide natin, lalo na po sa pagtitreasure. At ito na po mga ka-TH, yan, pag alam mo na po ang degrees niyan, distansya, kung ilang distansya po yan, dito ka pa rin po tatayo niyan mga kababayan, papunta pa rin po din At kung ito po ay magpaparihas, at ganun din po malamang nasadya po talagang sinadya na ilagay po yan o mga ultre na yan na bilang palatandaan ng mga Hapon na meron pong treasure sa may dito po sa tatlong mangga. At kung mapapansin nyo rin mga kababayan, mga ka-TH, kung mayroong bato po dito sa pinakang gitnaan ng triangle na mangga, at makikitaan mo na po dyan ng ng marker. Diyan, may mga pointer po yan na tinatawag. So, bago mo po ito kabisaduhin, ito pong gitnang ito, ay aalamin mo po dito sa mga baybayin sa palibot, sa pagitna, kung ano po yung mga marker na makikita mo rito. At kung magtuturo po diyan, yan po yung tinatawag na yung puso ng lahat. Ibig sabihin mga ka-TH, may makikita ka dito mga style
o iba't ibang marka na makikita mo po sa bato. So ibig sabihin niyan mga ka-TH, pagkatapos makita niyan, napag-aralan mo na po kung nasan po yung mga bato niyan, saka ka lamang po niyan gagamit ng locator. So kadalasan mga kababayan ay mayroon pong detection dito sa gitna. So ito po yung mga pangyayari na base na rin po sa akin pong experience na 3 uri o puno po na mangga na akin pong trinisor. So ganyan yan mga ka-TH. Una po niyan, sa paggamit pa rin po natin ng locator, katulad din po nitong compass na nahati po sa 4 na bahagi, is west, north, south. Yan, ganyan po yung gagawin. Ay lalayo po kayo dito sa gitna ng bato. Dito po kayo sa may bandang east. Yan. At gagamit po kayo dito sa west. Ganon din po sa east at north. So kapag ang locator po ay magtuturo dito sa gitna ng 3 triangle na mangga, ibig sabihin po dyan lumalabas yung singaw ng aura ng gold. Hindi po ibig sabihin na kapag dyan na po lumabas yung aura ng gold, na dyan po natin yan nalulukit, ay hindi po nangangahulugan na kapag hinukay mo po yan ay dyan mo na po yan makikita ang items. Hindi po yan ganon. Ganito yan mga ka-TH. Kapag nalukit mo po dito yan sa pinakangitaanan ng 3 punong mangga, yan po ay nangangahulugan na dyan po lumalabas yung singawan ng aura ng gold. So paano po natin matatagpuan kung nasan po yung mismong pinalalagyan ng items? So ito po yan mga kababayan. Bago mo po yan hukayin, dapat una i-estimate muna po yung lalim niya. Yan, tumapat na po dyan sa gitna niyan. Matapos yung pong ilukit na dito po siya nagtuturo. So ibig sabihin niya mga ka-TH, kapag nagawa mo na yon, ay gamitan mo po dito ng Japanese 1 aura meter at malaman mo po kung gaano kalaki yung lapad ng detection niya. At pagkatapos po niyan ay mula po dito, kung ang gamit mo po ay 2 dowsing rod o ang gamit mo po ay 2 single antenna, mula po sa gitnang ito ay lalakad ka ng straight. Hindi ka po pwedeng baluktot dyan o liliko po papaganon. Straight po yan. So ibig sabihin kapag nakatindig ka na po dyan, hintayin mo pong nag-cross yung 2 single antenna o 2 dowsing rod, at tapos kung gaano 1 metro po ang lapad nyan, pag nakalabas ka na po diyan, dandahan ka lumabas sa deteksyon, ay hintayin mo po na magbubuka yung 2 dowsing rod o 2 single antenna, at dahan-dahan ka pong lalakad na slow motion na nakataas po permis yung 2 kamay na may hawak pong dowsing rod o 2 single antenna, na dahan-dahan kang lalakad na maliliit lang pong hakbang. At kapag yan po ay nag-cross, halimbawa dito yan mga ka-TH, nag-cross na po yan diyan, ay uulitin mo po uli yan mula po dito uli kung tama po doon sa unang cross. So ganyan yan mga ka-TH ang gagawin nyo po dyan. Mula po dito ay susukatin mo po yan ng panukat nyo kung metro. Kung halimbawa po ito, ay ibinibigay po ng sukat dito po siya una nag-X. So yan po ay kung 10 meters ang haba po niya, yun po yung ating huhukayin pa ilalim. Halimbawa lang po yan 10 meters. At kapag tapos po niyan, nahukay po natin yung 10 meters, ay hanggang doon lamang po yung ating huhukayin. Hindi po tayo pwede lumampas doon, dahil kapag lumampas po tayo doon sa 10 meters na ibinigay po ng ating pag-estimate, ay hindi na po magkukross yung ating ginamit na locator.
At yan po ay magtuturo na ng panibagong direksyon. So ganito yan mga katiits. Kapag naglukit ka, nag-estimate ka ng lalim mula dito papunta din 10 meters, at din po yung nag-cross, at ikaw katiits ay nakatsinilas o nakasapatos na nag-estimate ka ng lalim, yun po ay magiging times 2. Ayan, ganyan po yan. So dapat kapag mag-estimate ka po ng lalim at sigurado ka na hindi magta-times 2, ay gagamit ka po ng magnetic wire number 18, at ang haba po niya ay 50 meters na wala po siyang putol. At ang una po pong gagawin ay mula po dito sa detection, kung ito po ay 1 meter by 1 meter kwadrado, matapos mo pong malukit na ito at nagamitan mo na rin po ito ng Japanese 1 at aurameter, ay mula po sa gitnaan, kung gano'n po yung kalaki, ay itutusok mo po yung magnetic wire number 18, yung dulo. At yun pong natitirang magnetic wire ay dapat mo pong iladlad palayo ng tuwid. Pero bago mo katiits itusok sa pinakang gitaanan ng detection, ang gagawin mo muna po dyan, yung magnetic wire na number 18 ay iladlad mo muna po ng tuwid. At kung dalawa po kayo magkasama, yung magnetic wire po na nandito ang dulo at saka yung nandini ay hihilahin nyo mo po muna yung magnetic wire para siya ay tumuwid, hindi po siya pwedeng balubaluktot. At magawa po ninyo yan. Ang susunod naman po ninyo, mula po doon sa detection, yung lapad ay doon po nyo itutusok yung dulo ng magnetic wire sa pinakangitaanan ng detection. Sa pinakangitaanan po, kahit po yan ay 1 inch o 2 inch. So matapos nyo yan mga kababayan na gawin yung mga bagay na yan, ay nailadlad nyo na po yung magnetic wire. Kailangan po nyan ha mga kababayan, ay dapat po yan ay nasa mga 50 meters po yung ating magnetic wire. Wala po dapat putol yan. Sa ganyan po yung pag-i-estimate natin ng lalim kung ayaw nyo po na mag times 2. Yan po ay makakasigurado kayo na kung gaano po kalalim yung tama na atin pong hukayin. So mga kababayan, nagawa na po ninyo yan, ay gumamit ka pa rin po ng east, west, north, south. Lalayo ka po dito. So ibig sabihin, ito po ang distansya niya, ay kung ito po ay dumistansya ka dito ng 10 meters, ganon din 10 meters, ganon din po din 10 meters, at 10 meters din po din So ibig sabihin mga katiits, gagamit ka po dito, naandito na po yung magnetic wire, itinusok mo na sa dulo, ay binalahan mo po yan ng gold. Ito po ang ating locator. So ibig sabihin niya mga katiits, na kung iniisip mo po na mayroon pang detection dito ng gold, yan po ay wala na. Kapag ginamitan mo po ng locator at binalahan mo ng gold, nasa palagay mo po ay dito pa rin siya maglulocate ng gold, ay wala na po yan. So ito po yung dahilan yan mga katiits. Ang detection po ng aura ng gold ay inagaw na po ng magnetic wire. So kapag gumamit ka ng locator, hindi na po dito magtuturo sa detection ng aura ng gold, kundi ang locator po ay magtuturo kung nasaan po banda yung detection nito na napunta po sa kawad o sa magnetic wire. Diyan nyo po yan hahanapin. So kapag gumamit ka po nandito ka, ang locator ay babalin po yan doon, at gumamit ka pa rin po dito ng locator, magtuturo din yan po doon. Ganon din po din pag nandini ka, doon din po yan magtuturo. So nandito na po tayo mga katiits, mga kababayan. Matapos nyo po ginamit ang 4 na bahagi ng compass po ng ating east, west, north, south. So dito ka na mga kababayan tatayo sa gilid. 5 meters, 5 meters, 5 meters, 5 meters. Diyan mo po hahanapin
sa nakatuwid na magnetic wire, hahanapin mo po dyan yung detection po ng aura ng gold, dahil inagaw na po yan na magnetic wire, nakakayap na po yan sa katawan na magnetic wire ang detection po ng aura ng gold. So ganyan yan mga ka-TH, makikita mo po ang detection ng aura ng gold na nasa magnetic wire sa pamamagitan po ng ating locator, single antenna o dowsing rod, at ganoon na rin po sa Japanese wand at aura meter na o naman po ang inyong ginagamit. So utay-utayin nyo na mga ka-TH, mula po dito, kung dito sa aura ng gold 5 meters, nandito ka sa tapat, balik ka doon, punta ka doon hanggang sa ma-corner nyo po yung detection ng magnetic wire na nandun po yung aura ng gold. So mga kababayan, yung detection po ng aura ng gold ay may hangganan doon po sa katawan, kung hanggang saan po yung lalim na ibinibigay po ng estimate kung gaano po kalalim yung kaya niya, yung ating ihuhukay sa ilalim. Ganyan po ang pag-estimate sa atin pong inilolocate bago po tayo maghukay, para magkaroon po kayo ng idea kung paano po yung tamang pag-estimate. So ganyan mga kababayan, kung ginamit mo po sa una yung lakad at hindi ka po sumablay, ganun din po yun yung magiging deteksyon. Kung kahit lagyan mo po yun ng magnetic wire at yung unang estimate mo mga kababayan ay sa lakad mo ay 10 meters, halimbawa po yan, at hindi ka sumablay diyan, so ibig sabihin niya mga ka-TH ay ganun din yung estimate ng magnetic wire, doon din po papatak yun. So ang kaibahan lamang po mga kababayan, kapag nag-estimate ka dito ng lalim, gamit mo po ang locator, ikaw ay nakasapatos, ikaw ay nakabuta, nakachinilas ka, yun po ay times 2. So ganyan yan mga kababayan, mga ka-TH. Ganito po yung pag-estimate ng lalim na atin pong huhukayin. At wag po muna kayong babawas ng lupa bago kayo mag-estimate. Kailangan po niyan ay wala pong bawas yung lupa. So nakakahulugan mga ka-TH na yun pong, kung halimbawa po ito ay 10 meters, yan po ay mimetrohin nyo doon sa kung saan po nag-X yan, ay yun po yung lalim na atin pong huhukayin pa ilalim. Yan po yan mga ka-TH. At pag yan po ay tinatawag na nandun na pa kayo sa hanggang 10, pababa po kayo ng pababa, ay dyan nyo na po gagamitin yung aura meter at Japanese wand. So nangangahulugan yan mga ka-TH na kailangan mo pong masundan kung nasaan po yung aura ng gold, kung saan po siya lumalabas. So wag po ninyo kakalimutan mga ka-TH, wag po kayo mag-i-estimate ng mababaw, dapat lagi po ay mag-i-estimate po kayo ng malalim. So ganyan po yan. At sunod pa rin po mga kababayan, mga ka-TH, napakahalaga pa rin po na kapag naghukay na po tayo, ang nagiging direksyon po ng ating lalim na ating hinukay na isang straight, yan ay nangangahulugan po yan na papunta po yan doon. So yan, pag lumalim po tayo dyan, papunta po yan doon. Pag lumalim po yan, papunta po yan doon sa isang puno. Ganyan po yan, yan yung lalim po niyan na ibig ko sabihin. So ibig sabihin mga ka-TH, nangyayari po yan na sinasabi po nila na bakit dito po mayroong deteksyon sa 3 mangga na nasa gitna. So dito lamang po yan pinasingaw o idinaan ang items, ang singawan ng aura ng gold. Papunta rin po yan doon sa tinatapatan po ng punong mangga. Ganyan po yung direksyon yan mga kababayan, base po yan sa akin pong mga experience. So ganyan po yan, mula po dito
sa punong manggang ito, yan, naandyan po yung load. May load din po dito sa ilalim ng manggang ito. So ang nagiging resulta niyan mga kababayan, pag hinukay mo dito sa tamang estimate ng lalim, ay dapat po yan ay pag nalalim mo yung 18 meter, sa limbawa po yan, ang direction po niyan ay pababa po yan, pababa rin po yan, yan, ganyan po yan. So ang poison gas po niyan mga kababayan, mga katiits, kapag hinukay mo na po yan, dito ka pa lamang ay maiinkwentro mo na po yan yung malalaking bato diyan. Hanggang sa lumalim ka, may iba't ibang mga klaseng bato pa rin po yan na mga hugis marker. So ibig sabihin mga katiits, yung mga hugis marker na marami, yun po yung ilalahok nila doon po sa original marker ng treasure. So dyan ay mahihirapan ka pong bumaba din yan. So bakit po? Dahil dyan po nila pinadaan yung singawan ng aura ng gold, at mula po diyan ay tinambakan na po nila yan ng malalaking bato. Kaya kahit sino po dyan ay mahihirapan na bumaba po dyan. Ganyan po yung alignment na akin pong nasubukan. Ganyan po katiits mga kababayan yung alignment, na kapag hinukay mo po diyan, naandyan na po yung malalaking bato, mahihirapan ka po dyan. Kaya nga po sinasabi ko na huwag po mag-estimate ng lalim, dahil ito po ay 10 meters, yun lang po yung halimbawa na ibinibigay ko. So mahigit pa po yan sa 10 meters. So ang mga poison gas po nyan ay dito lang, kung dito po kayo dadaan ay makakakwintro ka na rin po dyan ng poison dyan sa lugar na yan. At dito po kapag lumalim ka na ng 10 meters ay dyan po yan, papasok ka ng ganon, may mga harang na pong bato yan dyan mga katiits, na kapag yung harang ng batong yan, dyan ka dumaan, dahil dyan nasingaw yung aura ng gold, mapapansin mo sa bilog na bato mayroong dot kang masasalubong sa iyo. Pag nabuksan mo po yan, dot na po yan. So ibig sabihin mga katiits ay naandun po, didiretso lang kayo dun sa dulo ng puno yan, nakitatapatan ng puno sa ilalim. Ganon din po dito yan, magkakaroon po yan ng poison. Kaya mga katiits, at sunod po yan sa kinatatapatan po ng mangga, nandyan na po yung pababa pa po yan, bababa pa po kayo ng ganyan. Kaya nandyan, dito po nakaabang yung bomba sa tapat mong yan. Ganyan po yan, ganyan po yung alignment na akin pong nasubukan. At ganun din dito nga katiits mga kababayan, ang kinalalagyan po ng aura ng gold ay dito, at dito po yung mga deposito sa ilalim po ng puno. So ganyan po yan mga kababayan, mga katiits. Sana nasundan nyo po yung akin pong mga ipinapaliwanag. So yung pong mga giveaway nyan mga katiits, mga kababayan, yan pa rin, dito pa rin po yung puno ng old tree. So nandito po yung kumpas nyan, nandito po yung east, nandito po yung west, yan, at rin naman po ay north. So dito pa rin mga kababayan, mga katiits, mula po sa batong yan ay malalaman mo po dyan yung mga tinatawag na giveaway na makikita po natin sa puno. So ganito po yan mga kababayan, ay ito po yung giveaway na kung saan po natin makukuha. Mula po dito sa marker na ito, kung saan po yan sumisingaw yung aura ng gold, at dito po sa batong ito, at naandito po yung aura ng gold. So yan po ay didireksyon kayo papunta ng southeast 150 degrees. Kaya may bato po ito dito, hindi po mawawala ng bato yan. At napakahalaga rin po yan na dyan nyo po makukuha yung giveaway. Pero ito po, may distansya po ito dito, hindi po yan mismo nakasapol do sa mismong items po sa ilalim. Dito lamang po yan, mula dito
ay kukuha ka ng 150 degrees. At ganun din po dito mga katits, sa punong ito, kukumpas ka dito ng 150 degrees. Na andyan po yung mga giveaway na tinatawag. Ang kadalasan po mga kababayan, ang giveaway lang po ay hanggang 2 o hindi na po ilalampas doon sa atin pong mga nakwang giveaway diyan sa 3 puno na mangga. Na andyan po yung detection niya. So paano po natin malalaman mga kababayan, mga katiits, kung saan po yung deteksyon ng 3 puno ng mangga para po doon sa mga giveaway. Ang mga giveaway po niyan mga katiits ay nakalagay sa isang box na lagayan po ng bala ng baril ng mga Hapon. Meron po silang tinatawag na box po yan na medyo pahaba, ganyan po yan. Ay doon po na ang taas po niyan ay meron siyang pimehigit. Ang giveaway po niyan ay doon po nakalagay sa mismong box, hindi po yan nakaladlad laang. At ganoon din po, maliban po dito, 1 at 2 po yan box. At dito po ay tinatawag na banga po yan na malaki na nakalagay po dyan yung giveaway. Kapag banga po ang makikita nyo mga katits, yung isang malaking palayok na yun po ay may lamang mga diamond black, diamond, mga gold bar, platinum, sari-sari po yan na nakalagay po dyan. So isang nakapap, yan po yung tinatawag na giveaway po ng 3 mangga. So mga kababayan mga katits, titinan din po ninyo na kapag bumaba po kayo ng halimbawa 10 meters, ay titinan nyo po yung korte ng bato, dahil tatamaan po niyan yung bato diyan, na magkakaroon po yun ng dot parehas, magkabila po yan, dot yan. At 3 din po yun, 3 dot yan, papunta doon yung isa pag lumalim na po kayo dyan pailalim. So ibig sabihin niya nakakatits, hindi nyo na po makikitaan nandat yan sa ibabaw kung wala pong maliit na inilagay sila dito sa ilalim pag gumano na po sila yung drip po natin. So kapag mayroon pong dot sa ilalim, sa ibabaw, kapag may dot po sa ibabaw at maliit lamang, pinakamaliit, at itong 3 ito ay malalaki, so ibig sabihin may nakalagay po ditong maliit. Ayan, pinakamaliit po yan. So ito po, marami na rin po ito. At yan po yung alignment na akin pong ginawa. So mga kababayan, mga katiits, ay isa rin po yan na baka sakali po na makatulong po sa inyo at pwede nyo po yan subukan. So yan po ay nangangahulugan na kapag dyan po kayo dumaan ay may malalaking bato na po yan. Yan mga katiits, mga kababayan. At yan po ay mayroong sadyang daan para dyan, dahil kung ang Hapon po ay makabalik sila at i-operate po nila yan, ay hindi po sila dyan dadaan. May tamang daan po dyan na inilagay po sila base po sa marker na nandito po marker. May makikita po dyan tinatawag na marker papuntang entrance, na may makikita po kayong mga bato. Iba't ibang klase po ng bato yan na nasa palibot yan, pero ito po yung tinatawag na bato na magtuturo papunta po doon kung nasan po yung entrance, na doon po dadaan. So mahalaga yan mga katiits, na ang entrance, yun po yung pinagdaanan ng general. Hindi po sila dadaan dito, dahil dito mahihirapan sila. Alam nila yung paglalagay nila dyan, at nandyan din po yung mga poison na ginagawa po nila. So mga kababayan, mga katiits, kapag naibigay po ang sukat, halimbawa 10 meters o mataas pa, lalo na kung tag-ulan, may matubig na po yan. May mga tubig na po yan. So ang level po na ating nakilalagyan na mga box o gold bar sa ilalim, yan po ay nasa mga water trap na yan. Yan po yung direksyon ng water trap. At meron po sa dyan talagang daan dyan para diyan. So mga kababayan, mga katiits, sana po nakatulong ang simpleng video kong ito at pwede nyo po subukan sa inyong site. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at mabuhay po. Pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po isang magandang kalusugan.